Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Puti. Taong 1958. Luna, Apayao. Itong mga panahong ito, nasa edad 21 anyos pa lamang itong si Puti. Bata pa lamang siya, manggagamot na ang kanyang ina, kaya na may maaga siyang namulat sa iba't ibang uri ng paniniwala. Bilang panganay na anak, siya ang nakatalagang magdala ng mga pangangailangan ng kanyang ina tuwing meron yung pasyenteng tinutulungan. Hindi naman kasi maaaring tumulong doon ang kanyang ama, lalo pat kontra ito sa mga ganoong nakagisnan. Mas pinipili nitong magbanat ng buto kesa na may manatili sa tabi ng kanyang asawa, maghihintay sa mga salapi at bigay na iniaabot ng iba. Minsan nga, yun pa ang nagiging mitya ng pag-aaway nila, gawa ng ang nais talaga noon ng kanyang ama, bumalik na lamang ang nanay nila sa pagiging mananahi. Siyempre, hindi naman yun maaari, lalo pat sinampalatayaan na nito ang ganoong gawain. Kung hindi ninyo na itatanong, purong manggagamot ang pamilyang kinagisna ng nanay niya. Huli lang yun napasahan ng aral sa kadahilanang ang nais mangyari ng lola nila. Bago yun mag-umpisa sa panggagamot, kinakailangan nitong mangakong wag nang magsisilang ng supling, kalakip ang kanyang pagpili ng magmamana sa kanyang karunungan sa kanyang mga anak. At ang napili nitong magmana, walang iba kundi si Puti. Magmula noon, imbis na pilitin nito ang kanyang ama na maging katuwang sa mga gawain, nagdesisyon yung siya na lamang ang patulungin. Siyempre, hindi naman yun labag sa kanyang loob, gawa ng gusto niya rin namang maging isang manggagamot. Taliwas sa kanyang mga kapatid na nais magkaroon ng magandang buhay sa paglaki nito, itong si Puti, napakasimple ng pangarap. Wala siyang ibang hiniling kundi ang mabuhay na may naibibigay na biyaya sa kanyang kapwa-tao. Sa huli, hubad din naman siyang aalis sa mundo. Dahil sa ganoong pamamaraan ng kanyang pag-iisip, nagdesisyon ang kanyang ina na gawin siyang disipulo. Sa taong ito, magdadalawang taon pa lamang na tagasunod siya ng nanay niya. Bago pa man sa larangang yon, pero marami na siyang nalalaman ukol dito. Ayon sa kanya, tuwing Biyernes Santo, iisang lugar lang ang pinupuntahan nila at yon ay walang iba kundi ang yungib ng lusok. Alam kong marami ang nakakakilala sa lugar na ito. Sikat kasi itong atraksyon ngayong pangkasalukuyan. Pero base sa salaysay ni Puti, isa yung puntahan ng mga manggagamot at antingero tuwing sumasapit ang mahal na araw. Sa loob ng kuwebang yon, kalahating araw silang nag-aalay ng dasal, kalakip ang pagpapalakas ng kanilang mga mutya. Minsan, nakakarinig sila doon ng mga tinig kung saan yun naman ang kanilang sinusundan sa paniniwalang makakapagbigay yun sa kanila ng biyaya ng kalikasan. Dagdag pa niya na, dahil sa kwento ng kanyang ina ukol sa mga mutya, mas lalo pang tumindi ang kanyang pagmamalabis na makakuha nito. Bagaman alam niyang isa itong kapangahasan para sa katulad niyang disipulo, hindi niya isinasantabi ang katotohanang kahit na sino ka, kayang magtangan ng ganoong karga. Magmula nun pinuno, mas lalo siyang nagkaroon ng matinding pagmamalabis na matuto. Kahit alam niyang matagal na panahon pa siyang magiging disipulo ng kanyang ina, patuloy siyang naghanap ng paraan
para makakuha ng mutya. Naniniwala si Puti na yon ang nag-iisang daan para maging isa siyang ganap na albularyo. Isang linggo bago sumapit ang Semana Santa, nagkaroon ng babaeng pasyente yung nanay niya. Base sa mga nakita nito, kinulam ang taong yon, gawa ng kapag umaga humpak na humpak ang tiyan nito, tapos kapag hapon lumulobo yon na para bang sumasabay sa pagtaas ng dagat. Maliban sa ganoong senyales, hindi na rin mabilang ang mga butlig nito na halos mapuno na ang kanyang buong katawan. May mga pagkakataon ding nakakaramdam yon na parang tinutusok ang dibdib nito, indikasyon na pinaglalaroan yon ng mangkukulam. Dahil sa ganoong pangyayari, nagpasya ang kanyang ina na siya na lamang ang papuntahin sa kuweba ng Lusok pagpasok ng linggo ng Semana Santa. Bukod kasi sa hindi yun nakapaghanda, ayaw din itong isugal ang buhay ng babaeng yon para lamang sa kanilang paniniwala. Nang marinig naman ni Puti ang sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman niyang isinagawa ang nakamulatan niyang paghahanda para sa espesyal na araw na yon. Kahit papaano kampante naman siya, gawa ng 2 beses na siyang nakapunta sa loob ng kuweba ng Lusok. Naniniwala siyang gamay na niya ang buong lugar, kung kaya't wala na siyang dapat na ipag-alala. Puti, basta kung ano lang ang ipinunta mo ron, yun lang ang gawin mo. Huwag kang lalayo sa bukana ng kuweba. Kapag nagawa mo ng iyong pananampalataya, umalis ka na. Tandaan mo, hindi ordinaryong lugar ang Lusok. Marami doong nagtatagong espiritu at sa oras na matipuhan ka, wala ka nang magagawa para makatakas sa kanilang mga kamay. Sige na, magsimula ka na. Wika ng kanyang ina matapos nilang mapagkasunduan ang kanyang mga gagawin pagtungtong ng linggo ng Semana Santa. Nang marinig naman ni Puti ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang ibinabaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng pasyente nila. Hindi naglaon, pag-alis naman niya sa silid na yon, dali-dali naman siyang pumanhik sa kanyang kwarto upang manalangin. Katakot-takot na pagdarasal ang kanyang ginawa noon na halos sa loob ng 3 araw, purong tubig lamang ang pumapasok sa kanyang sistema. Nagkukulay lila na rin noon ang tuhod niya, buhat sa katagalan ng kanyang pagluhod sa harapan ng altar. Gayunpaman, kahit nagbibigay yon ng napakasakit na pakiramdam, pinilit niya pa rin yung tiisin, alang-alang sa kanyang pananampalataya. Sa loob ng halos 5 araw, hindi na nagawang masilayan pa ni Puti ang sikat ng araw. Bukod kasi sa wala siyang oras, nakatuon ang kabuuan ng kanyang wisyo sa paglilinis ng kanyang kaluluwa. Para sa kanya, isa yung napaka-importanteng bagay upang mapaghandaan ang pagsapit ng Biyernes Santo. Ayon sa kanya na sa mga oras na yon, halos mga lahati na yung libretang binabasa niya. Lahat ng mga nakasulat dito, pilit niyang tinatandaan sa paniniwalang makakatulong yon sa oras ng kagipitan. Bagaman alam ni Puti na ligtas ang kuweba, meron siyang nararamdamang kakaiba kapag sumasagi ang lugar na yon sa isip niya. Hindi niya mawari pero para sa kanya, nakakapagtaka ito. Gawa ng sa loob ng 2 beses niyang pagbisita rito, yon ang pinakaunang pagkakataon na maramdaman niya ito. Akala ni Puti,
Epekto lamang yon ng hindi pagsama ng kanyang ina, kung kaya't sa abot ng kanyang makakaya, nagpumilit siyang ipagsawalang bahala ito. Pagtungtong ng linggo, bago sumapit ang Lunes Santo, minabuti naman niyang magpaalam na sa kanyang mga magulang. Bale, kinakailangan niya kasing umalis ng linggo sa kanilang pamamahay. Gawa ng bukod sa malayo-layo ang daang babaybayin niya, marami rin siyang daraan ng baryo para abisuhan ang kanilang mga kakilala ukol sa hindi pagsama ng kanyang ina. Kinakailangan niya itong maipaalam, lalo pat nakasanayan na nilang pagtungtong ng Sabado de Gloria, magsasama-sama sila ng mga kaibigan nito para magbahay-bahay sa mga madadaanan nilang baryo upang mag-alok ng kanilang serbisyo. Maliban kasi sa pangunguhan nila ng mutya, isa rin yun sa kanilang panata. Matapos naman niyang makapagpaalam sa kanyang mga magulang, walang pagdadalawang isip naman niyang binaybay ang daan. Yung kanyang ama, medyo nag-aalinlangan pa sa gagawin niya, pero kalaunay pumayag na rin ito. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo nakalayo na siya noon sa baryo, doon pa lamang niya naramdaman ang tuwa buhat sa pagkagalak. Sa isip-isip niya, makakabuelo siya lalo pat wala siyang kasama. Hindi niya rin maiwasang ganahan sa kanyang gagawin dahil naniniwala siya na makakakuha siya ng mutya sa pagkakataong yon. Ilang oras pa ang lumipas. Nakalagpas na siya sa mga baryo kung saan nakatira yung mga kakilala niya. Mula roon, inabisuhan niya ang mga ito ukol sa ulat na ipinadala ng kanyang ina. Pagkarinig naman ng kanilang mga kasama, ukol dito, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Ayon sa mga yan, wala naman yung problema, gawa ng mahalaga din naman yung ginawa ng nanay niya. Dagdag pa ng mga ito na, hindi naman sila nangangailangan ng maraming tao noong Biyernes Santo, lalo pat noong mga nagdaang araw, nagbahay-bahay na sila para mag-abot ng tulong. Matapos naman yung marinig ni Puti, minabuti niyang wag nang magtagal sa lugar na yon. Sa muling pagbagtas niya ng daan, doon niya nasilayan ang iba't ibang tanawin na tuwing Biyernes Santo niya lang nakikita. Para sa kanya, mas nakakamangha ang mga bagay na gawa ng kalikasan kumpara sa mga bagay na gawa ng tao lang. Bukod kasi sa binabalot yon ng misteryo, naniniwala rin siyang marami doong nanananahang mga engkanto. Sa pagsapit ng gabi, narating na niya ang huling baryo na malapit sa kuweba ng Lusok. Mula roon, nanuluyan siya sa bahay ng kanilang kakilala nang sa gayoy maging komportable ang pananatili niya. Ayon sa kanya, hindi na iba sa kanila ang pamilyang yon dahil kadugunan nila ito kung maituturing. Maayos din ang pakikitungo nito sa kanila, gawa ng ilang beses na nilang niligtas ang buhay ng mga anak nito. Sa pagdating naman niya sa bahay ng kakilala niya, agad naman siyang nakita nung lalaking palaging nagpapatuloy sa kanila. Pagsilay naman ito, dali-dali naman yung lumapit habang nagwiwika ng, "O Puti, bakit ikaw lang? Nasaan ang inay mo? Pupunta ba siya ngayong Biyernes Santo rito?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napailing naman siya habang sumasagot dito ng, "Hindi ho makakapunta si inang, Tio Oscar. May pasyente kasi siyang kinulam eh. Kailangan niya yung gamutin kahit Biyernes Santo. Kung hindi niya yun gagawin, malakas ang tsansang mamatay ang babaeng yun. Nga pala, ipinapakumusta niya kayo sa akin. Sabi ni inang,
Pupunta kami rito kahit walang espesyal na okasyon para man lang makabawi kami sa inyo. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman silang pumasok sa bahay nito. Noong mga panahong yun pinuno, napakainit ng pagtanggap ng mga tao sa kanilang mga bisita. Kahit kasi wala na silang makain, maghahanap talaga yon ng paraan para makakain ka ng masarap at tama. Hindi mo rin makikita ang mga anak nitong naglalaro, gawa ng bago pa man pumasok ang mga bisita nito, inuutusan na yon ng ilaw ng kanilang tahanan na magtago sa mga kwarto. Makalipas pa ang ilang minuto, pag-upo naman niya sa silyang naroon sa sala, minabuti naman nilang ipagpatuloy ang mga napag-uusapan nila. Kahit papano kasi, nangulila din sa kanila ang tiyo Oscar niya, gawa ng mag-iisang taon din silang hindi doon nakabisita. Sa kanilang pag-uusap, naibahagi dito ni Puti ang nalalapit na pagpapahintulot ng kanyang ina na manggamot siya. Pagmamayabang niya sa kanyang tsuhin, malalim na ang kanyang tangang lihim na karunungan, kaya na may naniniwala siya na makakatulong na siya sa mga taong nangangailangan ng kanilang serbisyo. Dagdag pa niya na, sa susunod na Biyernes Santo, pagbalik niya sa pamamahay nito, isa na siyang ganap na albularyo. Pagkarinig naman ng tsuhin niya ukol sa bagay na yon, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Pinapahanga mo talaga ako, Puti. Yung mga binatilyo ngayong kaedad mo, pangarap ang yumaman. Pero ikaw gusto mong maging albularyo. Matanong lang, anong nakita mo sa larangang yan? Kapangyarihan, Tiyo Oscar. Para sa akin, ito ang pinakamataas na pangarap na maaaring pangarapin ng isang tao. Yung mga binatilyong nabanggit mo, mga yan. Pero siguro, kung magkakaroon din sila ng kamalayan kagaya ko, ito rin ang kanilang pangangaraping kunin. Sagot naman niya rito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maraming naitanong sa kanya yung tsuhin niya. Yung iba, hindi niya nagaanong nasagutan, gawa ng bukod sa komplikado ito, meron din doong mga detalye na hindi basta-bastang ibinibigay ng magulang niya sa mga taong walang lihim na aral. Maya-maya pa, matapos naman nilang mag-usap, agad naman silang naghapunan para makapagpahinga. Habang nakahiga naman itong si Puti, pilit naman niyang inisip ang mutyang kanyang kukunin. Sa isip-isip niya, kinakailangan na niyang makapili nang sa gayoy bago pa man niya marating ang lusok, marinig na ng gabay ng mutyang hinahangad niya ang kanyang pagnanais. Karamihan kasi sa mga albularyo, naniniwalang ang mga mutya ibinibigay lamang sa kanila ng mga engkanto at diwata kung talagang mararamdaman ng mga ito na yun talaga ang kailangan nila. Kinakailangan ding malinis ang kanilang hangarin sa mutya nang sa gayoy hindi magdalawang isip ang gabay nito na subukan ang kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi lahat ng mutya ganon ang pamamaraan. Yung mga mutya ng kaliwa ayon kay Puti, hindi na yon nangangailangan ng mga kasunduan. Basta ba'y likas na sayo ang pagiging masama at naghahangad ka ng matinding kapangyarihan, hindi yun magdadalawang isip na magpahiram kapalit ang pagkakautang mo sa kanila ng iyong kaluluwa. Kalimitan yun din ang nagiging bitag ng mga demonyo upang makalikom ng kaluluwa ng mga tao. Dagdag pa ni Putina, mas nasisihan kasi ang mga ito, lalo na kung bukal sa loob ng taong tinutokso nila ang ibigay sa kanila ang mismong kaluluwa.
Matapos naman niyang mapag-isipan ang mga ganoong bagay, taimtim naman siyang nagdasal bago matulog. Kinabukasan paggising niya, nadatna naman niya ang pamilya ng tiyuhin niyang si Oscar na kasalukuyan ng naghahanda. Araw-araw kasi magkakasama ang mga ito sa pagsasaka, gawa ng hindi naman nila maaaring iwan ang mga bata sa kanilang pamamahay. Bukod kasi sa hapon na sila kung umuwi, wala ring makakaasikaso sa mga ito, lalo pat kasama niya ang kanyang asawa sa kanilang paghahanap buhay. Nang mapansin naman ni Puti ang pagiging abala ng pamilya, agad naman niyang nilapitan ng tiyuhin niya para makapagpaalam na. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, niyaya muna siya nitong kumain na siya namang hindi niya tinanggihan. Matapos nun, agad namang naghiwa-hiwalay ang kanilang landas. Sa kanyang paglalakad, nagdesisyon siyang daanan muna ang bahay nito pagkatapos niyang gawin ang kanyang pakay sa kuweba ng lusok. Kahit papano kasi, hangad niya ring makabawi sa kadahilan ng magmula noong bata pa siya at wala pang kaalam-alam. Yun na ang nagiging takbuhan ng kanyang ina sa taon-taon nitong panata sa kuweba. Makalipas pa ang ilang oras, pagpasok naman niya sa bukana ng kakahuyan, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungong looban nito. Mula sa labas, inabot lang siya ng kalahating oras bago niya marating ang mismong kuweba. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan nito, hindi naman niya maiwasang mamangha dahil sa ganda ng tanawing tumambad sa kanya. Isipin niyo, sa bungad pa lang ng lugar, makikita niyo na ang kulay asul at berdeng tubig na nakapaligid dito. Napakaganda rin ang entrada ng kuweba, kung saan pinapaligiran naman yon ng iilang malalaki at papausbong pa lamang na puno. Nagkalat din ang mga ligaw na hayop sa paligid, indikasyon na napakalusog pa ng lugar. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, doon niya napagtanto na wala pa doong bumibisitang antingero. Inaasahan naman niya ang kaganapang yon, lalo pat Miyerkules Santo na kung magdagsaan ng mga ito sa lugar. Siyempre, ayaw naman niyang mapasama sa mga ganoong araw, gawa ng bukod sa mabubulabog nila ang buong paligid, nasisiguro din niyang magtatangkang lumayo sa lugar na yon ang mga engkantong naninirahan doon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makapagpahinga na siya, agad naman niyang inumpisahan ang paglapit sa bukana ng kuweba. Bilang parte din ng kanilang pagbibigay galang sa lugar, inilubog muna niya ng 3 beses ang kanyang ulo sa pangpang nang sa gayoy maging kaisa ng kalikasan ang kanyang presensya. Matapos nun, nag-alay din muna siya ng dasal, pagpapakita na nire-respeto niya ang lugar. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ni Puti na handa na siya, dahan-dahan naman niyang tinahak ang daan patungo sa looban ng kuweba. Sa puntong yon, pilit naman niyang blinangko ang kanyang kaisipan upang maramdaman ng mga espiritu at elemento na naninirahan dito. Hindi naglaon, pag-akyat naman niya sa bukana ng kuweba, tahimik naman niyang binagtas ang daan patungo sa looban. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, paulit-ulit naman niyang inilahad ang mutya na matagal na niyang pinapangarap. Unti-unti na rin niyang ipinikit ang kanyang mga mata sa paniniwalang ang hangin ang magdadala sa kanya patungo sa lugar na inaasam ng kanyang kaluluwa. Ilang segundo pa ang lumipas, bahagya naman siya noong natigilan nang maramdaman niya ang pag-apak niya sa mga matutulis na batong nakausli sa daan.
Pagmulat naman niya ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang bumungad sa kanya ang asul na liwanag na nakakalat sa kabuuang pasilyo ng kuweba. Hindi niya mawari kung saan yun nanggaling. Kaya naman nagmamadali naman niyang tinunton ang pinagmumula ng liwanag hanggang sa masipat na niya ang dingding ng yungib na mayroong nakabaong kulay asul na bato. Hindi pangkaraniwan ang bagay na yan. Gawa ng bukod sa liwanag na inilalabas nito, yun lang din ang bukod tanging bato na nakikita niya na nasa ganoong estado. Sa tabi naman ng bagay na yan, may mga nasisipat siyang ugat na animoy dinadaluyan ng asul nitong kulay. Noong una, hindi pa gaanong makagalaw itong si Puti dahil sa tindi ng kanyang pagkamangha. Ngunit nang unti-unti nang bumalik ang kanyang wisyo, doon niya nasambit sa kanyang sarili na maaaring yun na nga ang bagay na kanyang hinahanap. Ito na kaya ang mutya ni Anitan? Gulat na wika ni Puti sa kanyang sarili. Matapos naman niya yung mailahad, sakto naman ang paglitaw ng isang matanda sa kanyang harapan. Nakatalukbong yon ng berdeng tela at sa may kaliwang kamay nito may hawak-hawak yung tungkod na malasibat ang disenyo. Bagaman nakakubli ang wangis ng nilalang na yon, pansin na pansin naman niya ang kulay asul nitong mga mata. Pagsilay naman ni Puti sa may bandang dibdib ng nilalang, una namang tumambad sa kanya ay yung mga asul nitong balahibo na animoy nagsisilbing damit nito. Dahil sa kanyang mga nakita, minabuti naman niyang wag na munang umalis sa kinatatayuan niya sa takot na baka atakihin siya nito sa oras na mapansin nito ang kanyang pagkilos. Pagtitigan naman nila ng nilalang na yan, ngumisi lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Ikaw pala ang naghahangad ng mutya ko. Napakahusay ng napili mo, pero hindi mo yan basta-bastang makukuha. Patunayan mo sa akin ang iyong sarili at kalulugdan kita. Pero kapag nabigo ka, hindi ka na makakaalis pa sa lugar na ito." Nang marinig naman ni Puti ang sinabi ng nilalang na yon, doon niya napagtanto na yun na nga ang diwatang si Anitan ang nangangalaga ng mutya ng kidlat. Hindi biro ang mutyang nasa harapan niya noon, sa kadahilanang naniniwala siya yon ang kabuuan ng mutya. Kalimitan kasi sa mga nakakakuha ng ganoong uri ng gamit, nasisiguro niyang karampot lamang ito ng kabuuang mutya ng kidlat. Alam niya ring hindi yun basta-bastang nakukuha dahil sa diwatang nagbabantay dito. Isipin ninyo kung ang tipik ng mutya ng kidlat ay kabilang na sa pinakamalalakas na mutya, paano pa kaya kung kabuuan ito? Matapos naman niyang malaman ang tungkol sa bagay na yon, agad naman niyang hinugot ang daladala niyang sundang sabay duro nito sa diwata. Nang masipat naman yon ng nilalang, ngumisi lang naman ito, dahilan para mapasagot dito si Puti ng, "Huwag mo akong mamaliitin. Bago sumapit ang gabi, isa ka ng ganap kong tagasunod." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagwasiwas naman ng nilalang ng hawak-hawak nitong tungkod. Bagaman napakalaki ng bagay na yan, pansin na pansin naman ni Puti ang pagiging dalubhasa nito sa ganoong armas. Dahil dito, di naman niya maiwasang mag-alala para sa kanyang buhay, lalo pat nasisiguro niya na ang mga ganoong uri ng nilalang sadyang mapanganib. Kung hindi siya mag-iingat, paniguradong hindi na niya masisilayan pa
ang pagsikat ng araw sa labas ng kuweba. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkaroon na siya ng lakas para kaharapin ito, buong puwersa naman niya itong sinugod, tangan-tangan ang kanyang sundang. Pagsilay naman ang nilalang sa kanyang ginawa, mabilis naman siya nitong sinalubong, kung saan pagtama naman ng mga sandata nila, una niyang napansin ay yung bigat at puwersa ng diwatang yun. Halos ilang beses niya rin itong sinubukang pangibabawan, pero sadyang napakalakas nito. Hindi naglaon, paghataw naman niya ng kanyang sundang sa may bandang ulo ng nilalang na yon. Laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang biglaang pagkahati ng kanyang armas. Pagbagsak naman ng talim nito sa sahig ng kuweba, agad naman niyang naramdaman ang bigat ng sipa ng diwata. Dahil dito, hindi niya nagawa pang mapigilan ang kanyang sarili na tumilapon patungo sa may bandang pader. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakatama noon sa bato, agad naman niyang naramdaman yung pagkabali ng kanyang mga buto sa katawan, kalakip ng pagkapilay ng kanyang mga kamay. Ramdam din niyang nabagok ang kanyang ulo, pero kahit nandidilim na noon ang kanyang paningin, sinubukan niya pa ring tumayo. Sa puntong yon, ramdam na ni Puti ang nalalapit niyang pagkatalo. Pero ni katiting na takot at kawalan ng pag-asa, wala siyang ipinakita. Sa katunayan, mas nangahas pa nga siyang kalabanin nito sa paniniwalang yon ang magbibigay sa kanya ng karagdagang lakas pagdating sa pisikal na kombate. Maya-maya pa, pagtitigan naman nila ng nilalang na yon, bahagya naman siya noong natigilan nang masipat niya yung iniaalis ang suot nitong talukbong. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang wangis ng isang lalaki na may napakakisig na pangangatawan. May mga nakamulat din yung mga mata sa kaliwang braso nito na para bang isa yun sa nagbibigay lakas sa kanya pagdating sa pakikipaglaban. Ayon pa kay Putina, napakabata ng nilalang na yon na halos masasabi mong kaedad niya lang ito. Maliban sa tangan nitong mutya ng kidlat, may mga suot-suot din yung medalyon na animoy ibang buhay na mutya. Pagsilay naman ng diwata sa kanyang kinaroroonan, umihip ito ng mga buhay na salita sa hawak nitong tungkod na siyang naging sanhi upang magpalit anyo ang armas na yon. Segundo lang noon ang pagitan nang biglang maging isang napakalaking itak ito. Bumaon sa sahig ng kuweba ang talim ng sandatang yon, gawa ng ilang beses itong mas malaki kumpara sa nilalang na nagtatangan dito. Gayunpaman sa kabila ng laki nito, kitang-kita niya kung papaano yon gamitin ng nilalang. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, ngumisi lang naman yun sa kanya, sabay wika ng, "Natalo ka! Kagaya ka rin pala ng iba. Naghahangad ng matayog, pero sa huli, bumagsak ng walang kalaban-laban. Samahan mo sila, ang mga katulad mong talunan." Matapos naman yung mailahad ng diwata, walang pagdadalawang isip naman yung sumugod sa kanya. Kahit alam niyang yun na ang katapusan niya, ni minsan hindi niya piniling matakot para sa kanyang kaligtasan. Sa halip, ang ginawa niya magpasalamat sa lahat ng bagay na nangyari sa kanya. Wala rin siyang ipinakitang pagsisisi sa harapan ng nilalang na yon habang dahan-dahang ipinipikit ang kanyang mga mata. Pagdilim naman ng buong paligid, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang wala namang tumama sa kanyang katawan na matulis na bagay.
Alam niyang napakalapit niya lang sa diwatang yon, pero nakapagtatakang hindi pa rin yun nakakarating sa kanyang kinaroroonan. Dala naman ang kanyang pagtataka. Dahan-dahan naman niyang iminulat ang kanyang mga mata kung saan tumambad sa kanya ang kulay asul na kristal sa kanyang harapan. Ilang beses niya ring hinanap ang diwatang yon, pero kahit saan mang sulok siya ng kuweba tumingin, bigo niya yung masilayan. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman siyang napatayo at pagkakuha niya ng mutya, mabilis naman yung naglaho sa kanyang kamay. Makalipas pa ang ilang minuto, muli niyang naramdaman ang presensya ng nilalang sa kanyang likod. Pagsilay naman niya rito, nakatayo lang yon. Habang suot-suot ang talukbong nito na siya namang bumabalot sa wangis nito. Akala ni Puti magpapatuloy pa rin ang kanilang paglalaban, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nasipat niya yung lumuhod sa kanyang harapan. Sa puntong yon, binalot naman ng matinding palaisipan ang kanyang wisyo, gawa ng naniniwala siya na mas malakas yun sa kanya. Kahit anong gawin noon ni Puti, sadyang hindi siya naniniwala na may ganoong uri ng nilalang ang nakahandang lumuhod sa kanyang harapan. Maya-maya pa, kahit litong-lito na siya, napilitan naman siyang utusan niyong tumayo para kausapin. Sa kasagsagan naman ng kanyang pagtatanong, napansin naman niyang kalmado na ang nilalang na yon. Hindi na rin ito agresibo, kaya na may kahit papaano, nakaramdam siya ng kapanatagan habang kausap ito. Pagtanong naman niya sa nilalang ukol sa mga nangyayari sa kanila, dahan-dahan naman itong ibinugsok sa sahig ng kuweba ang kanyang sibat, sabay sagot sa kanya ng, "Ang mutya ko mismo ang pumili sa'yo. Bilang tagapagbantay, wala akong magagawa sa oras na ito ay makapagpasya. Magalak ka, Puti, sapagkat ikaw ang napili niya. Ngayong nasa poder mo na ako, magagawa mo na ang mga bagay na kailanman hindi mo inisip na makakaya mo. Bukod tangi ka sa ibang antingero, kaya wag mong pahihintulutan na merong magdikta sa'yo. Humayo ka. Bumalik ka sa inyong lugar, dala-dala ang aming pangalan." Matapos naman itong makapagsalita, unti-unti naman yung naglaho hanggang sa bumalik na sa normal ang lahat. Nang mapagtanto naman niyang napakadilim na sa loob nito, napilitan naman siyang lumabas na ng kuweba para magpahangin. Sa kanyang paglalakad, hindi naman niya mawari kung totoo ba o pawang panlalaro ng malikot niyang imahinasyon ang mga naranasan niya. Hindi naglaon. Nang makalabas na siya sa lugar na yon, napansin naman niyang gabing-gabi na, kaya na may nagpasya siyang doon na magpalipas ng magdamag. Hindi niya mawari pero nararamdaman niyang mas ligtas siya sa lugar na yon kumpara sa baryo. Sa paglalim naman ng gabi, habang nagluluto ng makakain itong si Puti, napansin naman niya ang napakaraming engkanto na naglalakad sa buong paligid. Yung iilan, lumalangoy pa sa lawa, habang yung iba naman, nagmamasid lang sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga ito, minabuti naman niyang wag yung pagtuunan ng pansin alinsunod sa payo nung diwatang si Anitan. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, nilakbay ni Puti ang daan patungo sa gitnang bahagi ng kakahuyan. Kahit yun na ang oras niya para bumalik noon sa bahay ng tiyuhin niya, nagpasya siyang pumasok sa looban nito
alinsunod sa payo sa kanya nung diwata. Base kasi sa mga ipinakita nito sa panaginip, sa looban ng kakahuyan, may mga naninirahang nilalang na nananalasa sa baryo tuwing gabi. Ayon sa diwata, kung hangad niya talagang makatulong sa mas nakararami, mas mainam na lipulin niya ang mga ito upang wala na yung mabiktima. Dahil dito, wala naman siyang nagawa, kundi ang sumunod. Sa isip-isip niya, mas mainam ng gano'n ang gawin niya para naman kahit papaano masubok niya ang bago niyang abilidad. Naniniwala kasi noon si Puti na mas malakas na siya kumpara sa dati niyang sarili. Sa tulong kasi ng mutya ng kidlat, malakas ang kanyang kutob na meron na siyang abilidad na hindi basta-bastang nagagawa noong mga panahong ordinaryong disipulo pa lamang siya. Ilang oras pa ang lumipas. Patuloy niya pa ring binaybay ang napakasukal na kakahuyan hanggang sa abutan na naman siya ng paglubog ng araw. Isipin ninyo wala noong dalang sulo o kahit na ano si Puti, pero pinilit niyang ituloy ang kanyang nasimulan. Magbabandang 11:00 na ng gabi noon nang marating niya ang lugar kung saan naroroon ang mga aswang na tinatawag nilang bantulan. Para sa mga hindi nakakaalam, malayo sa mga ordinaryong aswang o abwak ang mga bantulan. Bibihira lang ang nakakaalam sa pag-iral nila at kalimitan naninirahan sila sa mga kabundukan ng Apayao. Napakasugapa ng mga nilalang na yon pagdating sa karne ng tao na halos kayang-kaya nitong umubos ng 2 buong tao sa iisang kainan lang. Hindi lang yon, tinuturing din silang peste ng mga albularyo dahil sa kakayahan nilang kumuha ng biktima sa pamamagitan lamang ng pagdila ng mga tsinelas nito. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng mga nilalang na yon, pero sa oras na malawayan ng mga ito ang tsinelas o anumang bagay na pagmamay-ari ng isang tao, kusa yung pupunta sa lugar kung nasaan sila. Ayon pa kay Puti, umaga man o gabi, dala-dala ng mga ito ang kanilang orihinal na anyo. Sa madaling sabi, hindi yon sanay na gumamit ng katauhan ng iba para lamang maitago ang totoong wangis nila. Isa rin yun sa mga rason kung bakit mas pinipili nilang manatili sa mga kakahuyan kaysa manirahan kasama ang mga pangkaraniwang tao. Paglalarawan pa niya sa mga ito, kulay berde ang mga balat nito, tapos parang may mga kaliskis ito na maihahalin tulad mo sa balat ng buwaya. Napakalaki rin ng mga mata ng bantulan na kayang sumilay sa kanilang biktima kahit milya-milya pa ang layo ng mga ito. Dagdag pa niya na mala sa buwaya rin ng kanilang mga pangil na siya namang pangunahing dahilan kung bakit napakadali na lamang para sa kanila ang kumain ng karne. Hindi lang yun, sila lang din ang lahi ng mga aswang kung saan merong itinayong sementeryo sa mismong lugar nito. Walang makapagsasabi kung para saan ang sementeryong yon, pero naniniwala si Puti, doon inililibing ng mga ito ang mga kalansay ng taong kanilang pinatay. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, napansin naman niya ang tila bang pagkumpulan ng mga bantulan sa isang sulok ng pugad. Habang tumatagal, unti-unti namang nagtatago ang mga ito sa ilalim ng isang malaking puno na para bang meron yung iniiwasan. Nang mapansin naman niya ang pangyayaring yon, nasipat naman niya ang kanyang gabay na iniaabot sa kanya ang hawak nitong tungkod. Pagkakuha naman niya rito, parang bula naman yung naglaho at kasabay nito ang pagrinig niya sa atungal ng mga nilalang.
Maya-maya pa, napansin na lamang niya yung mga pagpagaspas ng mga sanga ng puno. Indikasyon na nakita na siya ng kanyang mga kalaban. Sa puntong yon, wala nang maisip na paraan itong si Puti, kundi pang hawakan ng armas na inabot sa kanya ng diwatang si Anitan. Segundo pa noon ang lumipas, tuluyan namang narating ng mga bantulan ang lugar kung saan siya naroon. Pagpalibot naman ng mga ito sa kinaroroonan niya, napansin naman niyang animoy nagdadalawang isip ang mga itong sumugod. Basta ang ginagawa lang nila, umaangil sa kanyang harapan na parabang nananakot. Hindi naman nagpasindak sa ganoong bagay itong si Puti, kaya imbis na matakot at tumakbo para mailigtas ang kanyang buhay, buong tapang naman niyang kinaharap ang mga ito. Pagwasiwas naman niya ng tungkod na inabot sa kanya ng diwata, mabilis namang umatras ang mga nilalang na yon at kasabay nito ang pagrinig niya ng tinig na nanggagaling sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Gamitin mo ang tungkod na yan. Ano man ang maiisip mo, isa sa katuparan niya. Sige na, saliksikin mo ang karunungan na tangan ng iyong mutya." Kasabay ng pagwika ng diwata ay ang pag-isip naman niya sa tungkod na yon na maging isang sundang. Matapos naman niya itong gawin, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang paggaan nito na tila bang pagbago ng hawakan nito. Pagsilay naman niya rito, bumungad sa kanya ang isang sundang na may napakatalas na talim. Dahil sa pangyayaring yon, walang pagdadalawang isip naman niyang sinugod ang mga nilalang na siyang naging sanhi upang sumiklab ang labanan sa pagitan ng kanilang mga panig. Kahit nasusukol na noon si Puti, pilit pa rin niyang nilabanan ang mga ito hanggang sa hindi naglaon napansin naman niya ang bilis ng kanyang pagkilos. Ilang beses kasi siya noong pinilit habulin ng mga bantulan, pero sa hindi malamang dahilan, parang napakabagal nito. Hindi lang yon, pakiramdam niya 10 beses na rin siyang mas malakas, kung kaya't para mapatunayan ito, nagpasya siyang salagi ng sabay-sabay na pag-atake sa kanya ng mga aswang. Makalipas pa ang ilang minutong pagbubuno nila, marami nang natuklasang bagay itong si Puti, kagaya ng kakayahan niyang maglaho sa dilim, magtawag ng engkantong gagaya sa wangis niya, at yung malakidlat na lakas niya na walang kahit na sino ang may kakayahang pumigil. Kita rin niya ang lahat ng mga nangyayari kahit yon ay nasa likurang bahagi ng kanyang mga mata. Hindi lang yon, napakatalas din ang kanyang pandama na kahit hindi niya yon nakikita, alam niya kung ano ito. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, walang habas namang pinagtatataga ni Puti ang mga bantulan hanggang sa hindi naglaon, 5 na sa hanay nito ang napugutan ng ulo. Dahil dito, bakas naman sa kanilang pagmumuka ang matinding takot at sindak, pero sa panig ni Puti, wala siyang balak na paalisin ang mga nilalang na yon nang hindi niya ito napapaslang. Hindi naglaon. Pagturo naman niya ng kanyang sundang sa mga ito, mabilis naman siyang naglaho at kasabay nito ang paghawak niya sa ulo ng isang aswang na siya namang dali-dali niyang inihampas sa lupa. Sa sobrang lakas ng pagkakabagsak niya rito, mabilis siyang nawala ng malay at kalaunay namatay dahil sa pagkadurog ng kanyang bungo. Matapos ang mga pangyayaring yon, tahimik naman siyang umupo sa bangkay ng nilalang habang pinagmamasdan ang iilan pa nitong mga kasama na naghahanap ng paraan kung papaano siya matatakasan. Nang mapagtanto naman niya ang binabalak ng mga ito, mariin naman niya yung inabisuhan na wala yung ibang magagawa kundi ang mamatay mula sa kanyang kamay.
Nang marinig naman yon ng matandang aswang, naglakas loob naman yung sumagot sa kanya ng, Sa ipinapakita mo, batid kong hindi ka nagtatanga ng pangkaraniwang mutya. Maaari bang malaman kung ano ang taglay mo? Gayong, lamang ka naman sa amin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumawa lang naman siya habang sumasagot dito ng, Pasensya ka na, hindi ko yun maipapakita. Gustuhin ko man, hindi ko yun kayang hawakan. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang alalahanin ng tungkol sa karga ko. Siguro mas makakabuti kung iisipin mo na lang kung papaano mo ako matatakasan. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang mabilis naman niyang pagsugod sa nilalang na yon. Nang mapansin naman ito ang kanyang ginawa, dali-dali naman yun lumundag papaitaas. Subalit bago pa man yun makalayo sa kinaroroonan niya, napansin naman ng nilalang ang kanyang paghihintay sa lugar na babagsakan nito. Nang akmang tatakas pa yun papalayo, binato naman niya yon ng tigalpos sa noo, dahilan para bumagsak yun sa lupa ng nangingisay. Sinubukan pa nitong basagin ang kanyang usal, pero dahil sa pinalakas yun ng kanyang mutya, wala yung nagawa kundi ang manatiling lagpak sa lupa. Nang masipat naman ng mga kasama nito ang mga nangyayari, buong puwersa naman yung nagtulong-tulong para pabagsakin siya. Ngunit sa kasamaang palad, wala rin yung nagawa. Kahit ilang beses man itong undaya ng matatalas nitong mga kuko at pangil si Puti, nakakaya pa rin niya yung pangilagan. Minsan kapag natutuwa siya, sinasalag niya yon ng kanyang mga kamay, kung saan ang kanan niyang kamay nagmamadali ng lumapit sa katawan ng nilalang. Hawak-hawak ang kanyang sundang. Ilang oras pa ang dumaan. Nagpatuloy ang pakikipaglaban niya sa mga ito, hanggang sa hindi naglaon matagumpay naman niya itong nalipol. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, ang tanging nakita na lamang niya ay yung mga bantulan na naghihingalo sa mismong kinalagpakan ng mga ito. Pagsilay naman niya sa mga nilalang na yan, minabuti naman niyang wag na yung pansinin, gawa ng bukod sa tindi ng pinsala nitong natamo, halos lumabas na rin ang mga laman loob nito. Para sa kanya hindi na yun magtatagal, lalo pat wala nang tutulong dito para madugtungan ang kanilang mga buhay. Sa pagsapit naman ng 10:00 ng gabi, lahat ng mga nilalang sa paligid patay na. Nang mapansin naman niyang nangangalingasaw na ang mga ito, nagdesisyon na siyang umalis sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nakaramdam naman siya ng kampante, lalo na nung napansin niya na malapit na pala siya sa baryo ng tiyuhin niya. Maya-maya pa nang makabalik na siya sa lugar, agad naman niyang pinuntahan ang bahay nito para makapagpahinga. Bagaman napakarami ng pinagdaanan noon ni Puti, ni katiting napagod wala siyang ipinakita sa tiyuhin niyang si Oscar. Sa katunayan, madaling araw na noon pero nagiinuman pa sila. Kinabukasan naman pagising niya, muli niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad sa mga baryong napagpasyahan niyang puntahan para bigyan ng tulong. Alam kasi noon ni Puti na maaari pa siya doong magtagal ng ilang araw basta ba'y hindi lang siya aabutan ng linggo ng pagkabuhay. Guguguling kasi nila ang oras na yon sa pagdarasal para sa ikatatahimik ng mundo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay, kung saan-saang lugar na siya nakarating. May mga bago siya noong nakilala, kalakip ang mga tanawing unang beses lang din niyang makita.
Marami rin siyang nakasalubong na mga antingero na abalang-abala sa paghahanap ng kanilang mga mutya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng yon, pinili niyang huwag ilihis ang panatang kanyang nais. Alam niya kasing limitado lang ang kanyang oras, kaya na may bawat segundo mahalaga para sa kanya. Magmula din noong umalis siya sa bahay ng tiyuhin niya, hindi na niya pinili pang magpahinga tuwing gabi. Akala nga niya noon, manghihina siya sa ginagawa niya, pero pagtungtong naman ng Sabado na walang tulog at pahinga, pakiramdam niya parang normal pa naman siya. Kahit katiting na puyat, wala siya noong nararamdaman, kung kaya't minabuti niyang magpatuloy. Hindi naglaon. Nang makauwi na siya sa kanila, ibinalita niya sa kanyang ina ang mga nangyari sa mga lugar na kanyang napuntahan. Nga pala, Pinuno, hindi ko nababanggitin yung mga lugar na pinuntahan ni Puti para naman walang makakilala sa kanya. Yun lang kasi ang kanyang kabilin-bilinan bago siya magpasyang ibahagi ang kanyang istorya. Sa pagdating naman niya sa kanilang tahanan, nadatna naman niya ang kanyang ina na abala pa rin sa paggamot ng babaeng pasyente nila. Pagsilay naman niya sa kalagayan nito, halos manlumo naman siya. Gawa ng maliban sa napakalaki na ng pamamayat nito, hindi na rin yun gaanong mamukaan. Yung tiyan nito palagi na rin nakalobo at tuwing hapon naglalabas siya ng napakabahong amoy. Ang mas ikinakabahala pa nila noon ay yung kawalan nito ng pagkain at pagdumi. Ayon sa kanyang ina, nakakalungkot mang sabihin pero maaaring araw na lamang ang itatagal ng taong yon. Para sa kanila, napakalungkot ng ganoong pangyayari, gawa ng yon ang kauna-unahang pagkakataon na may mamamatay sa kanilang kamay. Bagaman alam ng pamilya nito na ginagawa naman nila ang lahat para sa kanyang ina, hindi yon katanggap-tanggap. Nang mapagtanto naman niya ang mga pangyayari, hindi na siya nagdalawang isip na tumulong. Walang sabi-sabi, agad naman niyang nilapitan ang kanyang ina para kausapin ito. Sa kasagsaga ng kanilang pag-uusap, ipinaramdam niya rito ang presensya ng diwatang gumagabay sa kanya na siyang naging daan upang agaran niyong maniwala sa mga bagay na kanyang sinasabi. Maya-maya pa nang makapagkasundo na sila, agad naman silang bumalik sa kinaroroonan ng kanilang pasyente para simula ng kanilang paggamot dito. Nay, pwede bang paniwalaan mo lang ako sa gagawin kong to? May mga proseso kasi akong isasagawa na maaaring hindi mo pa hintulutan, kaya sana magtiwala ka. Bungad na wika ni Puti sa kanyang ina, paglapit naman nila sa kinaroroonan ng kanilang pasyente. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Gawin mo ang makakaya mo. Anak, ipinagmamalaki kita." Pagkalahad naman ng kanyang ina sa mga katagang yon, agad naman niyang naramdaman ang tiwala at pagmamahal nito sa kanya. Dahil dito, mas lalo pang naghangad si Puti na mapagaling ang kanilang pasyente sa lalong madaling panahon. Maya-maya pa, nang makalapit na siya sa kinaroroonan nito, dali-dali naman niya yung hinawakan sa ulo, sabay ihip dito ng dasal. Ginawa niya yon ng 5 beses bago siya tumalon sa dibdib, braso at binti nito. Nang maihanda na niya ang katawan ng kanyang pasyente, agad naman niyang hinawakan ang sa may bandang puso nito habang taimtim na tinatawag ang mangkukulam na kasalukuyan doong gumagambala. Hindi naglaon. Pagramdam naman niyang hawak na niya ito,
Agad naman niyang tinawag ang pangalan nito ng napakalakas. Matapos naman niya itong gawin, bigla namang sumigaw ang babaeng yon at kasabay nito ang paulit-ulit nitong pagsuka ng mga buhangin at insekto. Halos tumagal din yon ng ilang segundo bago nito nailabas ang lahat ng nasa loob ng kanyang katawan. Akala nung nanay niya tapos na ang kanyang ginawa. Ngunit nang akmang aalis na yon sa kinaroroonan ng babae, laking gulat na lamang nito nang masipat nitong tumayo ang nilalang na yon. Pagtayo naman ito sa harapan ni Puti, panay naman ang pag-iiling ng nilalang na yon habang nakasilay sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Sinong tampalasan ang tumawag sa akin? Ikaw ba, bata?" Matapos nitong makapagwika, agad naman niyang hinawakan ang dalawang binti nito na siyang naging sanhi upang sumigaw yon ng napakalakas. Pagbagsak naman ito sa higaan, agad naman niya yung pinatalian sa kanyang ina. Sabay tanong dito ng mga katanungang matagal na nilang hinahanapan ng sagot. Noong una nanatili yung matikas, pero nang subukan na niya ang lakas nito, unti-unti yung nanglambot hanggang sa kalaunay naging maamo na ito. Pagkalahad naman ito ng kanyang mga rason kung bakit niya pinapatay ang babaeng yon, napilitan na si Puti na selyuhan ang kaluluwa nito. Pagkasambit naman niya ng 6 na buhay na salita, seryoso naman siyang nagwika sa nilalang na yun ng, "Yan, selyado ka na. Sa oras na palayasin kita rito, isa ka ng ganap na kaluluwang hindi matahimik. Magpasalamat ka kasi hindi kita pinatay. Kung gusto mong mabawi ang sumpa kong ipinataw sa katawan mo, alisin mo ang iilang karamdaman na nagpapahirap sa babaeng ito. Makipagtulungan ka sapagkat hindi ako magdadalawang isip na burahin ka." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, dali-dali naman itong nagpagpag ng katawan. Panay na rin ang pag-iyak ng nilalang habang pilit na nagmamakaawa sa kanya. Gayunpaman, hindi naman niya ito pinakitaan ng awa sa kadahilanang nasisiguro niya na kung nagkataong hindi nila ito nahuli, paniguradong mamamatay yung babae. Ayon pa sa kanya na likas na sa mga masasama ang humingi ng tawad sa oras na nadarakip sila. Yun lang kasi ang nag-iisa nilang paraan para makatakas sa kasalanang kanilang ginawa. Matapos namang sundin ng mangkukulam ang kanyang utos, sapilitan naman niya yung pinalaya sa katawan ng babae. Matapos nun, humingi siya ng gabay sa diwatang si Anitan para makagawa ng isang lunas na papawi sa lahat ng karamdaman nito. Awa naman ng Diyos, tumagal lang ng 3 araw yung panggagamot niya rito. Magmula noon pinuno, nagtuloy-tuloy ang pagiging albularyo ni Puti, kung saan sa loob ng ilang dekada niyang nasa ganoong larangan na kaya niyang gumamot ng mga karamdamang wala ng lunas para sa iilan. Kinakatakutan din siya ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa dahil lamang sa kanyang gabay na si Diwatang Anitan, ang bantay ng mutya ng kidlat. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang ganda nito, Puti. Sayang lang, no? Kasi parang ayaw gawin ni Puti na series eh. Parang ayaw niya na ikwento yung iba niyang karanasan nung tinangan niya yung pinakabuo na mutya ng kidlat. Isipin ninyo na kay Puti yung buo.
Tapos yung nakukuha ng mga manggagamot, albularyo, antingero, mga pangas lang o pingas. Kumbaga, maliit na peraso lang ng mutya na yon. Pero ang sabi ni Puti, hindi niya hawak kasi nga gustong makita ng aswang, di ba? May ganung eksena na gusto niyang makita. Ang kaso lang, hindi maipakita ni Puti. Siguro kasi wala tong physical na anyo. Gets nyo ba? Na, umiiral yung mutya na yon pero nasa spiritual na mundo. Bale, ang magiging pinakamutya mo yung gabay mo na si Anita na sobrang angas. Ang ganda nito. Paano kaya kung sakali man, no? Na merong makaharap na anghel ng kadiliman tong si Puti. Paano kaya yung magiging labanan nilang dalawa? Kasi hindi basta-basta tong diwatang Anita na to. Hawak-hawak niya yung buong mutya ng kidlat. Ganon siya kalakas. Diba? Sayang lang, no? Kasi ang gandang pasukin ng buhay nito ni Puti. Pero base sa pagkakasalaysay ng kwento at sa iilang notes na sinabi dito sa kwento, isang kwento lang. Pinuno, magkukwento ako pero isang kwento lang. The rest, hindi ko na pwedeng sabihin sa'yo. Parang ganun, di ba? Pero ako, para sa akin, ang ganda nito overall. Tapos, satisfy naman ako kahit papano kasi nga, marami rin nabanggit kasi 1 hour yung kwento natin. So, maraming eksenang nangyari, maraming pinaliwanag tungkol sa mutya. So, ako, solve na solve ako rito. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.